Okay, good afternoon class or good day class, no? Ito yung code natin last meeting, no? Tatanggalin ko lang yung mga, kasi we concentrated muna sa integer and doubles. Yan. Hindi muna tayo gagamit ng strings. So, tatanggalin ko muna lahat ng strings. Yung code natin last time by object-oriented code. That, tanggalin na natin. Okay. So, yung main target natin to this program is to get the average of your grades. So, alam niyo naman siguro kung paano mag-compute ng grades ng average. Ano. So, if you have 4 subjects, gagawin niyo lang naman doon is to add this up for 4 subjects, no, and then divide by 4. So, for now, siguro, we imagine that you have only 4 subjects. And ang pangalan ng subjects yun will be math. Kahit ano yan, no? Math, science, English, in Filipino. Pero yung mga ano dyan, yung math, science, English, Filipino, kahit ano na yan, no? Kahit na ano ang ilagay mo. Even the add this to dito na, kahit ano yan. Pwedeng lagay nyo subject 1, subject 2, subject 3, depende na sa inyo. Then we have return math plus science plus English plus Filipino. Huwag lang kayo magkamali ng uh, case or spelling, no? Yung mga casing natin. Okay? Then dito, magde-declare ulit tayo ng variables. Ito na yung body natin, no? So, int math, anong grades ang gusto nyo? So, 75. Int science, 7, decimal point. Don't forget the decimal point. Science, only spelling. Ayan, magdedebug yan mamaya. English, 75 din. Int, Filipino, 75. Okay? So now, ang gagawin natin is will be getting the average, no? Your average grade is, so ano ba yung average natin? So, pag kinuha lang kasi natin yan, like for example, add lang natin yung math, science, English, Filipino. So, hindi na nakita yung code. Yan. Siya. Ano natin. So, pag nila natin yung spera ng that, so, gagawin niya lang will be, yun, 301. Ibig sabihin, pinag-add na lang yung 4. So, anong gagawin natin? Siyempre, kailangan natin siyang i-divide by 4. Ayan. 4. So, once we run that, yun, 75. Kaya lang, we have a very big problem. Ano yung problem na yun? Kung mapapansin nyo, the average should have, meron siya dapat na decimal point, no? Like, siguro mga 75.3333, ganun? Or 75.3. So, mga ganun. So, bakit kaya full numbers yung nilabas niya? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko sa previous topic, yung integer is only accept whole numbers. So, ibig sabihin, hindi niya pinapansin yung mga decimal places. No? Ibig sabihin, yung point 3, hindi niya nira-round off, ha? As in talagang, hindi niya na pinapansin or tinatanggal niya na doon sa numbers. So, anong gagawin natin? So, syempre, gagamit tayo ng doubles. Kaya lang, sa dami ng papalitan natin, like, ito, kailangan palitan double. Ayan. Kasi ang double, it accept numbers with decimal point. No? Kaya gumagamit tayo ng double. Ayan, double din to. Double. Third, okay na yan. So, once meron that, yun. 25 pala. 75.25. Yun na. So, robust na yung average natin. Ayan. Gagawin natin, um, sa activity natin, paglaro natin yung mga value ng mga variables natin. So, ang gagawin ko, paano kung
gusto kong i-display yung math, science, English and Filipino. So, anong gagawin natin? Siyempre, mag-display tayo dito ng system.out.println tapos math grade sabi ko dyan. Kasi text lang naman to eh. Tapos plus, kasi pag plus yan, pagdudugtungin niya lang yan, no? Pagdudugtungin niya lang. Try muna natin before we mag-proceed. Yun. Yun. So, ginawa niya is, nilagay niya na, math grade 75. So, ang gawin natin, copyahin na lang natin lahat. Next is science. Science. English. Then we have Filipino. Try natin. Yun. So, pagka gusto nyo i-enter yun dito, pwede kayong gumamit dito ng slash n. Or backslash n pala. No? Para pagka meron siyang space konti. Ayan, para medyo maganda naman tignan. Pwede rin naman na copy mo to. Tapos i-blank mo lang siya. Pwede rin naman ganun. Ayan, blank lang. I-enter din naman yan. Kaya lang, kung mapapansin nyo, nadagdagan yung code line natin. Yan yung code line. So, mas maiksi kasi mas maganda eh. Kaya gagawin mo, syempre, magano ka na lang, di ba? Slash n ka na lang. Gusto mong dalawa, pwede. Double enter yan. Next line ang ibig sabihin niya na. Ay, baliktad eh. Backslash yan. Yan, backslash n. Yun. Yun. So, yan. So, yung next activity natin, activity 1 and 2, may kinalaman siya dun sa subject yung average and then how to display the scores na galing sa mga variables. So ganun lang din naman yan sa mga string like for example string name is equal to same lang din naman yan as long as alam mo then yung name gawin mo dito plus ayan ilagay mo lang name. Ayan, try natin nasa math lang siya ayan math grade dyan 75. Gusto mo siyang lagyan ng space, kailangan mo uh, plus space. Medyo mahaba na. Ganun lang palikutin yung variable string, doubles, and integer. Kailangan dami lang babaguhin kapag average.